Hello guys! Welcome. So, pick a card reading tayo ngayon. So, yung tanong dito, no? Hindi ito para sa lahat, pero yung tanong dito, ikaw ba yayaman? Okay? Kapalaran mo bang yumaman? So, piliin mo dito, no? Kung alin yung nafe-feel mo. File 1, file 2. Ayan. Piliin mong maigi, ano yung pakiramdam mo sa card, okay? Ayan. Start na tayo. So, tanggalin ko muna to, Ito yung napili mo, file 1. Okay, start na tayo. Kapalaran mo bang yumaman? Ikaw ba yayaman? Ayan. Give me the message. Kapalaran mo bang yumaman? Give me the message. Kapalaran mo bang yumaman? So, dito, no? So, makikitaan ko dito, iba sa inyo may potential ka. Okay? May potential ka, pero hindi siya automatic. So, ibig sabihin, kailangan mong ayusin yung mga ilang pattern para ma-unlock mo talaga yung abundance mo. Ano? Kasi dito, sa Emperor, upright, and the Three of Wands reverse, may leadership energy ka rito. Ibig sabihin, kaya mong mag-build ng sarili mong buhay, sarili mong stability, sarili mong negosyo. So, hindi ka basta-basta dito sa The Emperor energy, Meron ka talagang potential. May potential ka na maging boss or sabihin na provider. So, lumalabas si Three of Wands, Nine of Pentacles reverse. Meron lang konting delay sa growth. Para bang may opportunities pero hindi mo pa to fully na nakikita or naabot, Pwedeng takot ka mag-take ng risk or lumabas dito sa comfort zone mo. Pero ganun pa man, lumabas si Nine of Pentacles dito. Yung iba sa inyo, hindi ka pa masasabing financially stable or independent sa panahon ngayon, Pwedeng umaasa ka pa rin sa iba or hindi pa consistent yung income, Ito lang nakikita ko dito. Kaya dito, kailangan mong mag-introspect, So, ibig sabihin kasi, yung yaman kasi, manggagaling yan sa self-discovery mo. Kung ano talaga yung path na para sa'yo. Hindi kung ano yung ginagawa ng iba. Kailangan mong ma-discover kung ano ba talaga yung path na para sa'yo na magbibigay sa'yo ng pag-usad or pag-unlad. Yung hindi mo kailangan gumaya sa ginagawa ng iba. Okay? Meron ka madi-discover kung saan ka magaling. Ganon. So, lumalabas lang din dito sa Temperance Reverse. Medyo imbalance ka pagdating sa pera, sa lifestyle mo. May skills ka naman. Kumbaga, pwedeng dito, medyo nahihirapan ka lang dito. Pwedeng sa mga ipon versus gastos, ganyan. Kaya may time na hindi ka balanse. Minsan sobra, minsan wala. Ganon. Lumalabas si The Magician and the Five Wands at dito sa Knight of Pentacles reverse. Malakas yung manifestation mo, kaya good sign to, May skills ka eh.
Kaya mong gumawa ng paraan para kumita. Nasa sa iyo lang lahat ng tools, okay? Nasa sa iyo. Kumbaga, nasa sa iyo yung aksyon, pagkilos. Kung saan ka magaling, ano ba yung talent mo? Ano yung plano mo? Kasi nakikitaan ko may kakayahan ka. Kaya lang dito, meron lang nakikitang struggle or sabihin natin kompetisyon. Hindi madali yung path. Kailangan mong lumaban at hindi sumuko. Okay? Nakikitaan ko rin dito, no, sa Knight of Pentacles reverse and the Queen of Pentacles reverse dito. Parehong naka-reverse. Ayan. So, lumalabas dito, minsan masipag ka, minsan tinatamad ka, or minsan nawawalan ka ng gana. Ganun yung routine mo. Ito yung isang biggest block mo sa pagyaman. Okay? Kailangan, kapag gusto mo talagang yumaman, andun yung effort. Andun yung pagiging masipag. Kasi andun yung goal mo eh. Kaya lang may time dito na parang tinatamad ka. Okay? Halimbawa, pag may ginagawa ko, tapos hindi mo nakita ng improvement, nawawalan ka na ng gana, sinusukuan mo na. So, dapat hindi ganun, ano. Kasi, ang pagyaman, hindi naman instant, ano. Andyan yung effort. Ayan. So, lumalabas sa Queen of Pentacles reverse, yung energy mo kasi, unstable ka sa financially. Para bang may kulang, hindi stable. Pwedeng meron kang poor money management. Alam mo yun? So, kailangan mong matutunan paano alagaan yung pera mo dito. Kailangan mong matutunan magtipid, ano ba yung dapat gastusin, ano yung tamang hakbang para mag-ipon, mga ganun. So, lumalabas sa Four of Cups sa Pride. Merong opportunity na dumarating sa'yo, pero hindi mo napapansin. Ito lang nakikita ko dito. Pwedeng natatanggihan mo dahil hindi mo na-feel or hindi mo feel yung inaalok sa'yo, ganyan, or hindi mo feel yung trabaho, ganun. So, lumalabas din dito sa Five of Swords reverse, Two of Pentacles reverse. Kumbaga, kailangan mong matutunan yung pagkakamali mo sa past. Unti-unti mong marirelease na yung mga maling desisyon mo sa pera. Ito lang nakikita ko. Pwedeng before gasta ka ng gasta, hindi mo pinag-iisipan. Pero ngayon matututunan mo kung saan mo ilalaan yung pera, ano yung dapat unahin bilhin, ano yung dapat unahin gawin, mga ganon. Kasi dito yung iba sa inyo nahihirapan kang i-balance yung finances mo. Pwedeng sabay-sabay yung problema, sabay-sabay yung gastos. Ayan, kaya pwedeng ito din yung dahilan, kaya napipilitan ka yung ipon mo na ilalabas, ano? Pero ganun pa man, lumalabas na may relief, okay? Matututo kang bitawan yung sobrang burden. Ito lang nakikita ko sa'yo. Dito magsisimula yung gumaan yung buhay mo. Hindi ka instant, pwedeng unti-unti. Andun yung learning. Ito lang nakikita ko. So, lumabas si Queen of Wands sa Pride. Ito yung susi mo. Yung confident mo, yung action mo. Kapag naniwala ka sa sarili mo at naging consistent ka doon papasok yung success. Okay? At least maganda yung sa dulo, Kailangan lang ditong matutunan. Pwedeng nandito kasi stage na tinutulungan ka para matuto sa mga nangyari sa nakaraan mo para ma-improve mo yung sarili mo. Okay? Or ma-improve mo yung pag-iipon mo, ganyan, pera mo, ganon. So, nakikitaan ko dito, hindi automatic yung yaman na parating sa'yo, pero may malakas na potential ka dito. Kailangan mo lang dito maging consistent, Kasi lumalabas dito, meron kang poor money habits. Ibig sabihin, pwedeng magastos ka, magasta ka, hindi mo pinag-iisipan kung saan mo ilalaan yung pera mo, ganyan, So, kaya dito, meron akong nakikitang namimiss na opportunity sa Four of Cups. Pero ganun pa man, pinakamalakas kasi yung asset mo ng leadership. Basta't may ganito ka, meron kang pag-asa, Kasi nakikitaan ko dito, mamamanifest mo naman yung hinahangad mo. Magaling ka, okay? Para bang meron kang manifestation power dito. Kaya mong malikha yung mga bagay na gusto mo mangyari. Kailangan mo lang dito ng tiwala sa sarili at confident, Confident, tiwala, ganyan. So, kapag inayos mo yung discipline, parang kailangan mo matutunan maging disiplinado at magkaroon ka ng panibagong mindset, yan. Pwede kang yumaman. Pero kung hindi mo babaguhin yung ganitong
kinagawian, mananatili kang patry-try lang, sa pera mo. Kaya dapat dito, kailangan mo magkaroon ng panibagong mindset or pwede rin learning. Ayan, para nang sa ganun, dire-diretso na lumago yung pera mo dito. Ito na yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace. Hi, file 2. Ito yung napili mo. Okay? Ayan. So, kapalaran mo bang yumaman? Yayaman ka ba? Okay? Start na tayo. Kapalaran mo bang yumaman? Nasa guhit ba ng palad mo ang pagyaman? Give you the message. Wow. Okay. So, dito, di ba, napawaw ako. Nakikitaan ko dito, hindi lang ito basta swerte. Kundi merong halong effort, timing, at mindset, yung magiging daan mo rito. Kasi nangbungad agad sa'yo si Ace of Pentacles. Right? Kumbaga, malakas ito para sa yaman. Okay? Meron lang nakitang bagong opportunity na parating. Pwedeng trabaho, negosyo, or pwedeng blessing, meron tong potential na magdala ng financial growth. So, ibig sabihin, hindi man ito instant yaman dito. Kailangan to ng pasensya at paghihintay. Lalo-lalo na yung mga pinaghirapan mo ngayon, unti-unting nagbubunga na. Okay? So, nakikita ko dito, mahilig ka mag-ipon. Para bang kumakapit sa iyo yung pera. Ganda ito sa stability, Pero warning din na huwag masyadong kuripot or takot gumastos or mag-invest, Masama din yung ganun, okay? Dapat balance lang. So, nakikitaan ko din dito, meron lang mga konting delay. May time na merong pagkawala ng direksyon. Minsan nadidistract ka or pwede rin nawawala ka sa focus. Kaya bumabagal yung progress, So, nakikitaan ko rin dito, meron kang pagbangon mula sa mga sakit. Alam mo yun, sa mga bad experience, sa mga disappointment. Posible, meron kang past financial or emotional pain, okay, na naranasan sa nakaraan. Pero nakikitaan ko dito, naghihilom ka na dito. Kasi ito yung good sign kasi pwedeng natatanggap mo na, pwedeng nakapokus ka na sa goal mo, ganyan. Para bang nagkakaroon ka dito ng bagong simula. So, lumalabas din dito sa The Hermit Upright and the Nine of Cups. Ganda to. Kasi nakikitaan ko dito, yung yaman mo kasi manggagaling sa sarili mong diskarte at pag-iisip. Matalino ka dito, Hindi ka basta-basta sumusunod sa opinion ng iba. Alam mo yun, may sarili kang diskarte. Kailangan mong, para bang alam mo sa sarili mo na kailangan mong harapin yung sarili mong ganon. Kaya pagdating dito sa Nine of Cups, ito yung masasabing wish fulfillment, May posibilidad na makuha mo yung gusto mong buhay. Kasama na yung mga financial comfort, inaasam-asam mo sa buhay mo, tagumpay, okay? Pangarap mong buhay, material man yan, or kung ano pa man yan, wish fulfillment ka dito. May pag-asa. So, lumalabas dito yung Tower, meron akong nakikitang biglaang pagbabago. So, ibig sabihin, pwedeng merong unexpected na dumating, okay? Merong ditong unexpected shift, merong pagbabago. Pero ito yung magtuturo sa'yo
na maging mas matibay yung pundasyon, ano. Kasi yung iba sa inyo naranasan mo din na para kang gumuho. Kasi meron kang bad experience eh. May masasakit na nangyari ka sa nakaraan mo. Pero ito yung magdudulot sa'yo ng tagumpay, okay? So, lumalabas din dito. Nakita ko yung Knight of Swords and the Six of Pentacles. Good sign to ha, kasi meron kang pace sa buhay mo na magiging kang aggressive na makamit yung mga pangarap mo, yung goal mo, or pwede rin, ito muna yung pagtutuunan mo ng pansin. Kumbaga, meron kang mga mabibilis na desisyon, mabibilis na galaw. Ito yung nagtutulak sa yung success, okay? So, dito, no, lumabas ang Six of Pentacles, Eight of Strength, okay? Then, King of Wands, reverse. Yung iba sa inyo, magaling kang humawak ng pera. Balanse ka pagdating sa pera. Kumbaga, yung binibigay mo, bumabalik din sa'yo, okay? Kung ikaw ay hindi madamot, ano, mabilis din yung balik ng biyaya sa'yo. Posible na darating ka sa point na ikaw na yung tutulong sa iba. Okay, ito na yung nakikita ko. Merong ganitong energy dito. Kumbaga, pagdating ng panahon, or pwede rin ikaw, likas ka talagang matulungin, ano? Kaya, yung biyaya sa'yo, mabilis din yung balik. Ito lang nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo, kaya mong yumaman eh. Dahil sa inner strength mo. Kasi andito yung pagiging disiplina mo, yung control mo. Hindi ka basta-basta sumusuko. Ito lang nakikita ko sa'yo dito, no? Tapos ang King of Wands, Two of Pentacles, and the Eight of Swords reverse. Meron ako konting nakikitang warning dito sa King of Wands reverse. So, iwasan mo yung pagiging impulsive or mayabang sa desisyon, ano? Ito lang yung kailangan mong tanggalan, may babala, ano? Minsan kasi maego, okay? Yung nakakasira sa ating paglago ay kapag tayo maego, pag tayo mayabang, hindi maiwasan yun kapag lalo na nagkakaroon or nagiging marami ng biyayan dumarating, nagkakapera na, para bang nataas yung tingin nataas ang tingin natin sa ating mga sarili, no? Kaya dito, may konti lang na warning na huwag maging impulsive, ano? Huwag maging mayabang. Panatilihin yung pagiging humble. Okay? Kung saan ka nagsimula sa pagiging humble, kung saan ka nagsimula noon, ituloy-tuloy mo lang. Okay? Huwag kang, hindi porket umangat ka, yumabang na. Huwag ganun. Ito lang nakikita ko dito, no? Kumbaga, konti lang na payo, advice sa'yo para dire-diretso yung biyaya. Kasi kapag yumayabang, medyo, para bang binabaw kaya panatilihing humble at yung mapagkumbaba, mapagbigay, ganyan. Kung ano ka noon, gano'n, panatilihin mo yun. So, lumalabas sa Two of Cups, Eight of Swords reverse. Meron akong nakikitang taong makakatulong sa'yo. Pwedeng meron kang makapartner dito, pwedeng lover, business partner, na magiging malaking factor sa success mo, no? Para ba magtutulungan kayo, andun yung teamwork. Ayan. So, nakikitaan ko dito, no? Dito sa Eight of Swords, makakaalis ka sa mga limitasyon mo. Yung from hindi mo kaya, papunta ka sa, kaya ko pala. Okay? Patungo ka sa ganito. Kaya ko pala. Okay? So, lumalabas dito, yes, na may potential ka talagang yumaman. Pero, hindi siya purely, kumbaga nasa guhit ito ng palad mo talaga. Ito lang nakikita ko. So, nakikitaan ko dito, mas nakikita ka dito na pinaghirapan mo. Or pwede rin pinapanalo yan. Pinapanalo mo yung pagyaman mo. Ikaw kasi yung yung kumilos talaga para umunlad, para magtagumpay. Ayan, kumbaga may ups and down kang nararanasan dito sa The Tower and the Chariot. Pero nakikitaan ko na makakabawi ka at aangat ka, okay? So, hindi ka instant na yayaman. Pero kung magiging consistent ka at iiwas ka sa mga wrong decision,
maabot mo yung financial stability at comfort na gusto mo mangyari sa buhay mo. Okay? So, yan ito lang nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.